Last vlog nga natin is nag-trending yung ating ni-review sa Kymco, which is yung KRV 180. Pero marami sa inyo nag-aabang na itong entry-level na big bike. Kaya naman ito na nga nilabasan nila, fresh na fresh at bagong-bago pa itong Kymco Exciting 400 VS. Silipin natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Kita nyo naman Nerices, napakaganda nito na i-review natin ngayong araw. Ito yung kulay blue nila. Meron pa silang black at meron din silang silver. Sa mga makikita nyo yung difference compared dun sa previous version ng Exciting is yung kanyang front face. Mas malapat na siya ngayon. Napakaganda at lakas na dating na itong kanyang driving light. Of course, we have split LED for our headlight. And nandito rin yung mga turn signals niya. Napakaganda ng forma niya sa unahan. Medyo pointy siya. At isa pa sa mga natuwa ako, yung pinaka-fender niya dito, bukod sa napakaganda ng itsura niya, meron pa siyang butas dito. Ayan, no? Diba? Para nakapagpaat, medyo kakaiba yung part na yon. And of course, meron lang dito nakalagay na TCS dahil ito isa sa mga importante na dagdag sa kanya na meron na siyang traction control system which is safe kapag medyo madulas yung kalsada. Kapag naramdaman niya na medyo nadulas yung likuran, isisynchronize niya yun, papabagalin niya yun para sumabay sa nasa unahan. So that's very safe. Iwas sa mga slides. So makita nyo sa front brakes naman yan, Nerices, naka-dual brake tayo dito. Dalawa yan brake ko. And of course, dual channel ABS din po yan. So dito sa unahan at saka sa likuran, parehas ABS na yan. Ang size ng gulong sa unahan, Nerices, is 120/70/15 habang sa likuran naman ay 150/70/14. Of course, tubeless tires na rin itong dalawang gulong nito. May reflectors din tayo dito, added visibility sa gabi. And then dito sa part na to, napakaganda kasi meron pa siyang parang gunpowder metallic accent dito at saka parang carbon-like material naman sa bandang gilid. Ito yung favorite color ko dun sa tatlong color variants niya. Pagdating sa windshield, Nerices, mayroon din siyang manual adjustment. So, na-adjust po siya, manually lang siya. Pero maganda na yun kasi hindi mo na kailangan i-screw pa, hindi lang siya electronic. Isa pa sa mapapansin yung difference sa kanya, Nerices, dati kasi is meron pang analog display yung Exciting. Pero ngayon, kung makikita nyo, fully digital na po yung kanyang meter panel. So, that's very useful and of course, futuristic na. Kitang-kita mo na yung all the information that you need while driving. Isa rin sa pinagmamalaking upgrades, of course, ni Kymco Exciting 400 ay yung kanyang keyless system. So, keyless system na po siya ngayon. That's very modern and sumasabay na rin sa mga bagong labas na motor nowadays. So, that's very good. Dalawa rin yung side package siya, Nerices. Meron tayong side package sa kanan at meron din sa kaliwa. And of course, syempre yung kaliwa yung pinaka lagi natin ginagamit. Ang maganda sa kanya is meron na din siyang power outlet dito. Uy, USB ready na rin po yung kanyang power outlet, Nerices. So, syempre, tingnan natin kung kasya yung isang iPhone 14 Pro Max na gamit natin. 1 terabyte fully paid. Hey! Oo, kasya, di ba? Manalo. Pwede ka na mag-charge while driving. Napaka-seamless din dito, Nerices, kung makikita nyo para hindi halata yung fuel tank niya. Hindi siya super flat lang dito. Medyo naka-elevate siya ng konti, nakatayo. Tigayin lang natin yan at ayan, bumukas na. Speaking of fuel tank, meron tayo ditong 12.5 liters of fuel tank capacity. Tingnan nyo naman yung seat niya, Nerices. Napakalapad, di ba? Lagi yung sinasabi, napakalaga ng separation. Nung pinaka-driver sa angkas, pero ito isang to, talaga super separated siya. Ito yung pinaka medyo naging kakaiba sa akin. Usually, pag binubuksan yung upuan dito, di ba? Itong isang to, dito. Yan. Diyan binubuksan yung upuan niya. Pag tinignan mo, akala mo maliit lang, pero totoo, abot pa yan hanggang dito. So, pati yung pinaka-upuan ng pillion ride, isako pa yon ng pinaka-seat storage niya. And of course, meron din siyang assistant na ilaw dito para kita mo, of course, yung inyong mga gamit-gamit kapag gabi na. So, napaka-useful nun, lalo na kung mga papeles yung mga tinitignan mo, di ba? Minsan, madilim, walang ilaw yung mga poste. Napakahalaga na may assist light dito sa mismong storage. And then, of course, may mga stitches din yan. Ayan, no? Double stitching yan, kaya nakapagpa-premium lalo. And then, meron din siyang different tone dito sa may gitna, kaya mas naglalo nagmukhang premium. Also, pati yung grab bar niya for our pillion ride, Nerices, kung makikita nyo, naka-body color din tayo dyan. Minimalist lang yung pinaka-design niya on the side profile. May nakalagay lang dito na Exciting, which is naka-embossed na emblem. And of course, right now, VS na siya. So, ang ganda ng VS nyo, parang Versus. Pagdating naman sa tapakan ng pillion ride, ayan siya, oh. Napakaganda. Hindi siya symmetrical. Meron siyang puzzle-like na itsura para dito sa kanyang pillion ride step. Hindi rin siya plain and simple, Nerices. Kung makikita nyo, napakaganda ng mga shapes and lines niya. Dito sa part na to, iba yung kulay ng fairings, tas body color, tas sabay yung inner fairings. At ito ba isa sa maganda sa kanya? May 400 dito na nakalagay, naka-emboss. So that's very sleek. Medyo unique yung pagkakalagay nila ng 400 dito. At least may identification pa rin. Especially kung pupunta tayo sa mga expressways. Para hindi questionable yung motor natin, di ba? Sarap na upo ko sa kanya, Nerices. Oh, talagang pasok na pasok ka dito. Ang sarap ng pinakasandalan niya dito. Maka-appreciate nyo siya kapag kayo na mismo yung nakaupo dito sa bike na to. At the same time, meron tayong two options for your riding position. Pwede naka-upright lang. Pwedeng cruising style kasi meron siya extended na tapakan dito sa may banda dito. So ako kasi maliit lang ako kaya pasok na pasok ako dito. Pero for taller riders, napakadami pa po ng room niya. So I think pasok na pa dito kahit yung mga medyo matatangkad natin na drivers dyan. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, Nerices, tignan nyo yung kanya
kanyang pinaka side mirrors. Napakalaki niya, no? So, super sturdy yung binibigay niya na feels. At the same time, hindi siya fixed dito. Para siyang nagro-rotate yung pinaka side mirror mo dito para sa sasakyan. That's something na hindi pangkaraniwan, lalong-lalo na sa mga scooter na na-review na natin before. So, magaling naman dito sa likurang bahagi niya, Netizens. Sa rear naman niya, kung makikita ninyo, napakaganda ng ilaw niya. Super compact niya tignan. At the same time, yung turn signals niya, hindi naman nakahiwalay. Nandito lang din sa dalawang itaas na to. Napaka-minimalist lang, pero at the same time, super compact ng binibigay niya na look sa atin, di ba? May reflector din tayo dito, of course, added visibility sa gabi. And of course, meron tayong plate light para sa ating plaka. Nakakatuwa rin kasi, kung makikita nyo, parang maikli lang yung fender niya sa likod, pero meron siyang built-in na mud guard or tire hugger, kaya hindi kakalat kung saan yung mga putik at dumi. So, meron tayo ditong double rear shock absorbers with 5-stage preload adjustment. So, na-adjust pa po yung rear shocks niya. Meron tayong single hydraulic disc with ABS na braking system naman sa likod niya. Yung tambucho niya, nire-sesigurita nyo, napakalaki yun. Of course, this is a Maxi Scoot. Para sa akin, isa to sa mga karakter ng motor na to. Kaya ang hirap din magpalit basta-basta ng mga aftermarket kasi yung kanyang stock is super aesthetic na rin. And of course, very useful. Napakalaki na kanyang heat guard. Ayan, no? So, two-tone pa yan. Parang gunpowder dito and then black material naman dito. May end cap pa siya. Ayan, no? Laki. Very good looking din, pati yung kanyang muffler. For the seat height, NSS, meron tayong 805mm sa seat height. Para sa height ko, one leg lang ako dito pero kaya-kaya naman siya. Kasi once na umaandar na, napakadali lang pong imaneho ng Maxi Scoot na ito. For the weight naman, meron tayong 195 kilograms na weight. So, of course, mabigat na to dahil Maxi Scooter na nga to. Pero kailangan nyo talaga na mabigat, lalo na on high speed para planted tayo sa lupa. For the engine, meron tayo ditong Euro 5 and of course, overhead cam, 4-stroke, 4 valves, single cylinder. Kaya yung maintenance nito is nothing to worry about. Good for beginners and even sa experienced riders ang gusto ng simple i-maintenance sa motor. 400.1cc to be exact, kaya expressway legal na, no question about it. Pwede po kayo pumasok na expressway and it can offer a maximum power of 25 kilowatts at 7,250 RPM. Habang meron naman po itong maximum torque na 37.5 Newton meter at 5,750 RPM. Of course, automatic ito with CVT transmission. Electric start na rin po yung kanyang starter. Pagdating naman sa mga buttons, citizens, we have here so many controls, no? Syempre, para yan sa ating digital meter panel, dito na lang natin siya i-control. A kill switch din po tayo na built-in and electric start. Napakaganda rin ng pinaka-stock niya na handle grips. Ayan, no? Then may balancer tayo na mat sa dulo. And of course, adjustable din po yung kanyang pinaka-levers. Pagdating naman sa kaliwang bahagi, ito pinaka-nalupitan ako sa kanya. Meron siyang stock na handbrake. Ayan, no? Kasi syempre, kapag ganito kalaki yung motor mo, ayaw mo naman na maatrasan yung mga nasa likod mo, di ba? The same time, kung medyo downhill yung napagparkan mo, mahirap na walang handbrake. Lagi ka naka-engage sa brake levers mo. Meron din tayong built-in na passing light. Keyless na rin po siya, so dito mo siya i-activate. And then TCS control, high beam and low beam switch, turn signals, left and right, turn off, and busina. Ang presyo ng bagong Kymco Exciting 400 VS ay 399,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang motorsiklo na ito? Ano pa ibang mga Maxi Scoot ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung gusto nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.